natin siya ng masigamong palakpakan. Panakbay! Taas ang kamay ng mga nabudol! Sino dito ang mga nabudol? Di kasi kayo nakinig eh. Biro lang. Pero, alam niyo po, hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko dahil ilang araw na po kung walang tulog. Ilan dito ang walang tulog? Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan sa atin? Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na wag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para hulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa. Guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No. This is about humanity. They kidnap our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against dyan. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka nadudurog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan. Hindi ho sila political. Pero nakita nila yun, nadudurog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerikano puti ang umuusig sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyong usigin sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusig ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa.
Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sara at ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to, meron lang akong isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa Luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangag. Alam niyo po, bago mag-eleksyon noong 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap, nagkikwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niyang maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit? Naandun yung anak niya. Alam ko maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos, mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, kukulong nila.